Isang national level hunter lalabanan ng mga monarch, tatay ni Jinho tuluyan ng sumailalim sa eternal slumber at malalaman na ni Jinwoo na buhay pa pala ang kanyang ama. Kaya naman simulan na natin ang kulang sa chapter 138 at ang kabuuan ng chapter 139 up to chapter 140. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita ang isang mansyon kung saan dalawang tao ang bumisita dito at sinabi ni Christopher Reed, isang national level hunter, na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng bisita ngayong araw. Binati niya ang director pati na din si Mrs. Norma at wika ng director na mahalaga daw ang kanilang pag-uusapan kung kaya't maaari daw ba na paalisin muna ni Christopher ang ibang tao. Utos ni Christopher sa maid na wag daw palalapitin ito ang sino man malapit sa kanyang kwarto hanggang hindi umaalis ang dalawa, kung kaya't sa loob ng silid ay tanong niya sa dalawa kung bakit daw sila narito ngayon at kung hihikayatin daw siyang sumali sa raid na gagawin sa S-Rank Gate na nagpakita sa East Coast ay hindi raw siya pupunta. Sagot ni Mrs. Norman na hindi raw sila naroon para doon dahil mas mahalaga pa raw doon ang kanilang pag-uusapan, na pinagtaka naman ni Christopher. At nang sabihin ni Mrs. Norman na maaari daw mapatay si Christopher sa inaharap ay nanlaki ang kanyang mga mata. Pagalit na nilapag ni Chris ang kanyang inumin at sinabing habang buhay daw siyang grateful sa ginawa ni Mrs. Norma sa kanya, pero hindi naman daw sila ganun ka-close upang magbiruan sa bawat isa. Sa palagay daw ba ni Mrs. Norma na may tao na kayang siyang patayin, tanong ni Chris, at sagot naman ni Mrs. Norma na siya ay nagkaroon ng panaginip na mapapalibutan si Christopher ng isang grupo ng mga nilalang. Pagalit na sabi nito na pumunta raw ba sila Mrs. Norma upang magsabi lamang ng walang kwentang panaginip at alam daw niya ang dating trabaho nito sapagkat iniisip daw ng ibang tao kung bakit nagkaroon si Mrs. Norma ng kakaibang ability dahil sa isa itong psychic. Isa raw siyang national level hunter at hindi raw siya kayang patayin ng sino man, at sabihin na lamang daw niya na siya ay naniniwala sa panaginip ni Mrs. Norma pero saan daw siya hihingi ng tulong. Parang sinasabi daw ni Mrs. Norma na may tao na kayang protektahan ng isang national level hunter at imposible naman daw na mangyari ito, pero sagot ng babae na may naiisip silang tao na kayang tulungan si Christopher at itong araw ay si Sung Jinwoo. Pinakita naman si Jinwoo kung saan papalabas na ito sa gate at tama lang daw na pinatay niya ang King of the Giants dahil kahit nakakadena daw ito ay mas higit ang lakas ni Legia kung ikukumpara sa kanya, at buti na lamang daw ay nakita niya ang plano nito dahil kung nagkataon na pinakawalan niya si Legia ay tiyak na malaki ang pinsala ang magagawa nito sa labas, kung kaya't kailangan niya daw na mas maging malakas. Ang balita sa pagkatalo ng mga Giant ay mabilisang kumalat sa buong mundo at pinag-uusapan ng karamihan ang pagkakaroon ng bagong national level hunter at ang isang Giant na nakarating sa dagat ay nagawang matalo ni Liu Zigang. Si Matsumoto naman ay sumuko sa mga pulisya at ang dahilan nito ay hindi pa malinaw sa madla, habang sa US naman ay may nagaganap na party dahil sa matagumpay nilang na-clear ang isang S-Rank Gate at masayang nag-uusap ang tatlo dahil sa magarbo daw ang parting ginawa ng government. Lumapit si Andre sa kanila at sinabing naalala pa daw ba nila ang kanilang pustahan kung kaya't may utang daw sila na isang yate at isang bahay, at sagot naman ng isa na hindi raw niya nagawang masabi ang kanyang pusta noon. Nagustuhan ni Andre ang necktie na suot ng lalaki kung kaya't sinuot niya ito at tinanong kung bagay daw ba sa kanya, pero sagot ng babae na mukhang mamahali ng necktie ngunit hindi na babagay sa damit ni Thomas. Kaya naman tinapon niya ito at wika ng babae na meron silang problema dahil nilabas na ang listahan ng mga guild na mapapasama sa international conference at kasama daw dito ang guild ni Jinwoo, at naging masaya naman si Thomas nang marinig niya na makakapunta na si Jinwoo sa kanilang bansa. Sumunod ay nabibilib ang mga militar sa kanilang nakikita at wika ni Jinwoo na sayang naman daw ang isang Giant na nagawang makarating ng dagat, pero kahit ganun pa man daw ay lumakas ang kanyang military power sa labang ito. Nagtataka sila kung paano nagawa ito ni Jinwoo at yun daw ba ang ability ng bida, habang si Jinwoo ay napangiti at feeling proud dahil sa reaksyon ng mga tao. Inaabot ni Hanikawa ang cellphone para kay Jinwoo dahil may tao ang gusto siyang makausap, at nang ito ay kanyang sagutin ay nanlaki ang kanyang mga mata at sinabi kay Jinwoo na kailangan niya nang umuwi ng Korea. Hindi raw alam ni Jinwoo ang detalye pero pinapauwi na raw siya dahil sa may nangyaring emergency sa kanilang bahay, at sinabi ni Hanikawa na ihahatid na raw niya si Jinwoo patungo sa airport. Sa isip ni Jinwoo na hindi pa niya naririnig na nanginginig ang boses ng kanyang ina noon kung kaya't ano raw kaya ang nangyayari, pero hindi niya raw kailangang mag-isip masyado dahil hindi naman daw siguro ganun kaseryoso ang nangyari. Sa pagdating ni Jinwoo sa Korea ay sinundo siya ng sekretary ng kanyang ama at kailangan daw nitong magpakatatag sa kanyang mga maririnig sapagkat ang kanyang ama ay sumasailalim ngayon sa eternal slumber. Nag-alala si Jinwoo nang makita niya ang kanyang ama pero wika ng sekretary na hindi ito pwedeng
lumapit sa kanyang ama dahil ang mga hunter na hindi kayang kontrolin ng kanilang mana ay magpapalala sa kondisyon ng chairman. Nasabi ni Jinho sa kanyang sarili na hanggang sa uli ay isa siyang walang kwentang anak at inabot ng sekretary ang isang binder kung saan ginawa daw ito ng chairman bago pa ito mawalan ng malay at sa palagay niya raw ay mas kailangan ito ngayon ni Jinho. Sa pagbuklat niya ng binder ay nakita niya ang kanyang larawan at mukhang parehas daw pala sila ng habit ng kanyang ama na itago ang mga articles at balita na mahalaga para sa kanila at wika ng sekretary na kinikip daw ng chairman ang lahat ng event na nangyayari sa kanyang mga kapatid at syempre ang pinaka-latest na nangyari kay Jinho. Hindi naman daw sa hindi mahal si Jinho ng kanyang ama pero mataas daw ang inaasahan sa kanya nito dahil siya ay minamahal kung kaya't mas mainam daw kung umuwi muna sila ng bahay. Tila ba minarinig si Jinho sa kanyang likuran ngunit wala naman siyang nakita at dito ay nagpatuloy na sila sa paglalakad habang si Jinwoo ay pinakita at nasabing hindi raw nito kailangang umiyak dahil nadudurog daw ang kanyang puso. Ginamit ni Jinwoo ang holy water of life sa ama ni Jinho habang ang kapatid naman ni Jinho ay pabarating sa ospital kung saan nakasalubong niya ang bida at tila ba nakilala ito. Biglang pinakita ang chairman na gising na sa pagkakatulog na siya namang kinaiyak ni Jinhee at sinasabi daw ba sa kanya ngayon na siya ay nagising mula sa eternal slumber na sobrang kinagulat din ng mga doktor. Si Jinwoo naman ay nakatingin sa labas ng hospital at sa kanyang pagtalikod ay sinabi niyang kahit medyo maaga pa ay binabati niya si Jinho ng happy birthday. Ngayon ay kailangan nang bumalik ni Jinwoo sa Japan upang tapusin ang iba pang gawain subalit halos 2 oras pa ang cooldown ng kanyang skill kung kaya't ano raw kaya ang kanyang gagawin dahil wala naman siyang ibang makakausap. Bigla niyang naalala ang moment kung saan nagtapat si Baby Cha sa kanya subalit napamuntong hininga na lamang ito at maghahanap na lamang daw siya ng dungeon na wala pang may-ari. Pinakita naman si Christopher Reed kung saan ito ay natutulog ngunit bigla itong napadilat at tumayo dahil may naramdaman siyang kakaiba. Masyado daw tahimik ang paligid kaya naman hinawakan niya ang baso at nilaglag ito sa sahig ngunit kahit ito ay nabasag na ay wala siyang narinig na ingay. Ano raw ba ang nangyayari at sino daw ang nasa loob ng kanyang bahay, tanong ni Chris at naisip ang sinabi ng director na kung kailangan niya daw ng tulong ay tumawag lamang ito sa chairman ng Korean Hunters sapagat ilalapit siya kay Jinwoo nito. Isang nilalang ang nagpakita na may poging appearance at tanong ni Chris kung sino daw ba sila pero sagot ng lalaki na wala raw mapapala ang fragment of brilliant light kung lalaban ito habang sinusubukan na magligtas ng mga tao. Napagtanto ni Chris na isa itong lengguwahe ng mga halimaw at pagtatanong na ano raw ba ang sinasabi nito ngunit sagot ng lalaki na hindi raw si Chris ang kinakausap niya dahil ang kanyang tinutukoy ay ang nilalang na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Mukhang minamalit lamang daw siya ngayon, wika ni Chris at dito ay unti-unti na siyang nagpapalit ng anyo at sinabing kung mamamatay din naman na siya ngayon ay isasama niya ang isa sa 3 halimaw. Namangha ang mga monarch dahil nagawa daw ni Chris ang spiritual body manifestation kahit isa lamang siyang tao kung kaya't sa pagsugod nito ay sinabi niya na mamatay daw ang mga halimaw at isang malaking apoy ang lumabas sa loob ng kanyang bahay. Masaya ang mga tao dahil sa nagawa ni Jinwoo sa Japan at kung susumahin daw ang mga tao na nais siyang makita ay higit sa 100,000 ang kanilang bilang. Payo ni Bero na nagbibigay daw ng respeto ang mga tao kay Jinwoo kung kahit mas mainam daw siguro na kumuha man lamang ito sa kanila pero sagot ni Jinwoo na nagkakamali daw ng akala si Bero. Lumipad na si Jinwoo patungo sa Korea at tanong nito na sino daw bang mag-aakala na may makakasabay siyang pamilyar na tao at makikipagtalo daw ba ito sa kanya na isa lamang itong coincidence. Sagot ni Adam na mas mainam na lamang daw na ganun ang isipin ni Jinwoo dahil tiyak namang hindi ito maniniwala kung ganun ang kanyang sasabihin at isang karangalan daw na matandaan siya ng bida kahit na nga ba isang beses pa lamang silang nagkita. Sa isip ni Jinwoo na sa totoo lamang daw si Bero ang nagpaalala ng pangalan ni Adam dahil hindi raw ito pwedeng magkamali sapagkat kailangan nitong pangalagaan ang kanyang dignidad. Alam ni Adam na isang rude kung maituturing ang kanyang ginawa ngayon pero may urgent matter daw na kailangan silang pag-usapan at tanong ni Jinwoo kung nagkaproblema daw ba ang US sa S-rank dito nagpakita sa kanila pero sagot ni Adam na tapos na raw maresolba ang tungkol sa S-rank dungeon. Pinakita ni Adam ang isang video kung saan hindi mapatay-patay ng mga bumbero ang apoy sa gusaling ito at tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang tungkol sa video ito. Makikita daw dito na ang pinagmula ng apoy ay galing kay Christopher Reed, isang national level hunter at kinailangan daw nila ng 1,800 na bumbero at 14 na high-ranking mage para lamang mapatay ang apoy. Kakaiba daw ang apoy na ito at maaaring nagkaroon ng konflik kung kaya't ang ibig sabihin daw ba ay patay na si Christopher Reed na siya namang sinang-ayunan ni Adam dahil patay na ito noong ito ay kanilang matagpuan. May kinuha si Adam sa kanyang bulsa na kinalaki ng mata ni Jinwoo
Jinwoo sapagkat ang tao daw na to ang pinaghihinalaan ng Bureau of Hunters na pumatay sa isang national level hunter. Biglang hindi makagalaw si Adam sa mga sandaling ito at napalipad na lamang siya sa ere sapagkat napagalit niya si Jinwoo at kung nagbibiro daw ito ngayon ay hindi raw siya makakalabas ng buhay sa eroplano. Wika ni Adam na wag daw lalapit ang kanyang mga bantay at sinabing ang tao daw na nasa larawan ay lumabas mula sa loob ng dungeon na maaaring hindi na raw ito ang tao na kilala ng bida. Ang mana wave daw na nilalabas ng tatay ni Jinwoo ay katulad sa mga halimaw at inatake rin daw nito ang isa sa mga S-rank hunter ng US sa hindi malamang dahilan dahil naaalala daw ba ni Jinwoo ang nangyaring pagsabog sa headquarters ng Bureau of Hunter isang buwan na ang nakalipas. Sinasabi daw ba ni Adam na ang tatay ni Jinwoo ang may gawa ng lahat ng to at kinansel niya na din ang kanyang skill upang makababa na si Adam. Bigla daw nawala ang tatay ni Jinwoo pagkatapos nitong patulugin ang kanilang mga hunter at kahit anong gawin daw nilang paghahanap dito ay hindi nila ito makita na para bang nawala na lamang ito na parang bula. Naiintindihan naman daw ni Adam ang nararamdaman ni Jinwoo pero may rason daw sila upang paghinalaan ng kanyang ama at tanong ni Jinwoo kung bakit daw pinakita sa kanya ang larawan ng kanyang tatay at sagot muli ni Adam na sa darating na International Guild Conference kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng major guild sa buong mundo ay pinaplano ng Bureau of Hunters na mag-issue ng red notice kay Sang Il-won kung kaya't sa madaling salita ay hindi na magiging sikreto ang investigation tungkol sa tatay ng bida.